Samahan niyo kami pumunta sa indoor playground here in Sydney. At nako, may nakita akong outlet mall. For today's video, bago kami gumala, syempre kumain muna kami ng breakfast dito sa bahay. Ito nga mag-ama ko, inutusan ko ding magtapon muna ng basura. Ito kasi yung day ng pickup for those trash na may pagkain. Pagkatapos niyan, pumunta na nga kami sa mall. Wala din actually kami nakaschedule for this day. Kaya naisip na lang namin mag-mall, tapos nakita ko nga tong isang play area dito. Pwedeng maglaro yung kids and pwede ka din kumain inside. Vitaland Kids Cafe pala yung pangalan ng place. Located siya sa Rhodes Waterside and marami pa silang iba't ibang branches. 1 hour lang kami dito ay nasa 13.80 Australian dollars yung entry ni Sophie. So in peso, nasa 500 plus. For adults naman, nasa 6.8 dollars, nasa 248 pesos. Una nga siya nag-explore dito sa taas. Medyo maraming tao din talaga that day kasi weekend siya. Pero madami namang pwedeng gawin dito kaya hindi naman super crowded yung feeling. Simula nung nalaman ko din pala na marunong na mag-slide si Sophie sa mga ganito, hindi na ako gaano nag-aalala sa kanya. Ako, gustong-gusto niya to, sinasakyan na to, nakakatawa. Tapos ayan, may part dito na parang interactive, babatuhin mo yung mga isda, parang ganun. Tapos meron sila ditong parang private room. Ayan, pwede mag-celebrate dito. Nakisilip lang ako. So ayan, umorder na nga kami muna at dito kami nag-lunch. Yung lasa naman ng food dito, sakto lang. Ang cute. Meron din pala sila ditong parang train na yan, iikot-ikot lang dyan. May schedule din pala sila ng pag-operate. And then may extra payment kapag sumakay ka dito. Since wala pa naman, sinisilip-silip namin yun ni Sophie. Ayan, dito muna kami sa kitchen nila. So parang wala masyadong laman. So ayan, umakyat muna kami. And then, astig pala to kasi nandun sa baba yung parang huhulihin nila yung mga fishes. Ang kulot, diba? Para kang nagfi-fishing talaga. Dulo kasi niyan may magnet, tas yun, didikit lang yung mga fish magnets dyan. Ito nga si Sophie, nakahuli siya ng 2. And then, nag-try din pala ako mag-slide. Sabi ko, una ako, to sunod siya sa akin. Sumigaw nga ako dun sa loob ng slide, tas sabi ko, sige, baba na siya. Ako, nalaglag pa nga. Don't worry, malambot naman yan, puro bola. Ako, simula nung nag-Australia kami, nahayaan ko na talaga siyang kumilos ng mag-isa niya. Kayang-kaya na din naman talaga niya. Siyempre, papasok lang ako kapag alam ko na may part na hindi na safe. So, kaya, nakabuntot lang naman ako sa kanya magdamag. Ito nga, alam ko, kinakabahan siya niyan eh. Sini-cheer ko na lang siya. First time pala niyan tumawid sa mga ganito. Yung mag-isa lang talaga siya na tumatawid. Tingnan nyo naman, kayang-kaya naman niya, diba? Go, Sophie! Ang napansin ko lang din kasi parang mas maingat pa nga siya kapag siya lang mag-isa. Kaya sa sayong alam niya na nakahawak siya sa akin, ganun. Naantay ko lang din naman kung paano siya didiskarte. Tapos kapag tinanong niya na ako or nag-ask siya ng help, saka ako siya tutulungan, bibigyan ko siya ng ideas kung ano yung pwede niyang gawin. Ang saya din naman kasi na nakakapag-explore ka ng mag-isa, diba, bilang bata. Kasi diba pag bata ka, parang ang dami-daming bawal gawin sa earth. This time nga, hindi ako sumunod, nandun lang ako sa baba, tas kitang-kita ko naman kung ano nangyayari sa kanya sa loob. And sobrang safe pala dito kasi lahat talaga literal malambot. May mga nets kung mahulog man yung paa niya doon. Kinakato ko nga siya niyan, hindi na ako pinansin. Tuloy-tuloy na lang siya sa pag-explore niya. In fairness naman dun sa 1 hour na binook namin, naikot naman namin lahat na nakapag-activity siya sa bawat area dito. Syempre, hindi din namin pinalagpas at sumakay nga din kami dito sa train. Simula na nakita niya kasi to, talagang di niya ako tinitigilan na kung meron na daw ba or ready na daw ba yung train. Kahit di naman ganun kalaki iniikutan namin dito, natuwa pa din naman siya. After niya, nagsusuot nga dito. Naku, hindi ko akalain na kakayanin niya to. Grabe no, bilis-bilis talaga ng panahon. Pero alam niyo, struggle din talaga siya makaakyat dito. After niyan, umakyat nga ako using the stairs. Umikot talaga ako. Sinabihan ko lang siya na wait for me ha. And ayan, so far, we had a great time naman dito sa Vitaland Kids Cafe. After niyan, umakyat nga kami para bumili lang ng something. Meron din pala ditong parang food court. Tapos tignan nyo naman, napakayaman talaga nila sa strawberries. Tapos ninikman pala namin dyan yung strawberry coated with chocolate. Oh my gosh, sobrang sarap talaga. Si Sophie din nga, pinatikim ko nito. Halos siya nga yung umubo. Sobrang tatamis kasi ng mga strawberries nila dito sa Australia. Guys, pag pala nag-Australia kayo, punta kayo sa Kmart. Yun pala din yung main reason kung bakit kami pumunta sa mall na to, aside dun sa paglalaro. Tumingin lang kami saglit sa H&M dito. May nakasama pa nga si Sophie manood. Tapos nakakita pala kami ng mga clothes ng dolls. Bumili na din kami kasi parang kasya siya dun sa mga bears ni Sophie. So gusto niya kasi na dress up sila, tapos pinangalanan niya ang Ariana and Rosha. May mga groceries pala or stores na self-checkout. Ang galing lang kasi may pang-weigh sila dito. After mo i-punch, nagsisync yun dun sa pang-weigh. Para syempre hindi ka pwede basta lang mag-add nang hindi mo pinunch dito. After that, pumunta na nga kami dun sa outlet mall na nakita namin. Malapit lang dito. Pero hindi siya walking distance. Nag-Uber pa din kami papunta doon. Hindi ko na masyado na-videoan yung place din, pero isa dito sa mga stores na meron sila is Nike. Grabe guys, ang mumura ng mga sapatos dito. Kaya nga ako nakita dito na
Air Max. Parang nasa around 3 or 4K yung presyo niya, I think. Pero shock na shock ako kasi naka-discount na siya. Tapos nung nagbayad kami, may na less pa. So, ayan nga yung resibo. Nasa 48.50 Australian dollars. So, nasa 1.7K na lang. Ako, pag pumunta kayo ng Sydney, make sure na dumaan kayo dito. DFO Homebush pala yung pangalan. Ang daming outlets sa loob. Tapos, halo-halo talaga. May clothes, may shoes, mga bags, watches, jewelries. Nakaakyat nga kami dito sa second floor. Halos pasara na din. Pero buti na lang din kasi parang mabubudol ako ng malala dito. Nakabili din pala ako ng watch dito na Anne Klein. And then, bibili sana kami ng ice cream kaso sayang sarado na gustong-gusto ko matikman to. On the next day, pumunta naman kami sa Taronga Zoo. At nagbarko nga kami niyan. Ako, inabot kami ng bagyo.